huli nating pagtalakay sa Book of Nehemiah, napakalaking bagay na ang bawat isa ay nakakapakinig, hindi lang bang basta nakakapakinig, kundi malinaw na napapakinggan, malinaw na naunawaan at naintindihan. Kasi ito yung makapagbibigay sa atin ng pangunawa upang masunod natin ang kalooban ng Panginoon. So ito yung last na tinalakay natin bago natin talakayin yung uh, chapter 8, verse 13 to 18. So may kilang itong ating tatalakayin. So sisikapin natin ma-compress ng madali. So ang kasaysayan ng pistang ito, kasi ang title ng Mabuting Balita, ang Pista ng mga Kubol. Sa King James Version kasi yung The Feast of the Booths. Okay, so tatalakayin natin mamaya yan. So para magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung kasaysayan na ating pag-aaralan, especially itong pista ng mga tabernacle o pista ng mga kubol sa Tagalog. Nagsimula ito nung unang panahon sa lupang pangako. Ito yung time na kung saan bago pumasok sa promised land yung mga Israelites, dahil sa katigasan ng ulo ng ang mga Israelita, kasi talagang likas na matitigas ang ulo. So hindi rin naiiba yung kanilang buhay sa buhay natin sa ngayon. So dahil sa katigasan ng kanilang ulo, kasi kung tutuusin, yung promise lang kasi from Egypt, ilang days lang yan na travel from Egypt to Canaan. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, imagine niyo yung ilang days na trip o ilang days na paglalakbay nila, inaabot ng 40 taon bago sila makarating. At imagine niyo yung mga taong naglalakbay sa sa init ng disyerto, imagine mo yung pinagdaanan nilang hirap. So itong pistang ito, naganap ito nung panahon na yon. So ipinagdiriwang ito upang hindi malimutan ng mga Israelita na sila ay tumira, yung kanilang mga ninuno sa tolda. Nagawa kasi sila ng mga tent doon. So pagdating nila sa lupang pangako at kapag natikman na nila ang bunga roon, dapat silang tumira doon ng 1 linggo. So after nilang, kasi yung 40 years na travel nila doon sa desert, inabot sila ng 40 years. So yun yung pinanggagalingan ng pistang ito na ating pag-aaralan. So ang gusto ng Panginoon, kapag nakarating na sila sa promised land, gugunitain nila yung pistang ito para hindi nila malimutan kung paano silang pinrovide ng Panginoon, kung paano sila ginabayan doon sa ilang na yon. So alam niyo po, ang lahat ng kapistahan ng Diyos ay puno ng mga pagiging malikhain. So lahat ng feast na mababasa nyo sa Old Testament, napaka-creative ng Panginoon bakit niya yung nagawa. Punong-puno rin ito ng kababalaghan, kayamanan at pangako ng Diyos para sa kanyang anak at para sa kanyang bayan. So hindi lamang sa basta isang selebrasyon, kundi ito ay kinakapalooban ng mga pangako ng Panginoon na ibigay niya sa kanyang mga anak, na kung ito ay kanilang ipagdiriwang, doon nila ma-appreciate yung kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. So hindi lamang sila basta nagdiriwang, kundi merong layunin yun, yung kanilang ginagawa para sila ay, kumbaga ba, maano nila yung pangako ng Panginoon sa kanila. At sa literatura ng mga Hudyo, ang pista ng Tolda o pista ng tabernakulo, sa English kasi sukot, sa Hebrew word kasi sukot ang ginamit, ay kadalasan din tinataguri ang kapistahan. So sa Old Testament kasi napakaraming mga feast na pinagdiriwang ang mga Hudyo. So sabi rito, 3 beses sa loob ng 1 taon, ang lahat ng Israel ay dapat maglakbay sa Jerusalem para sa Pasko at saka sa buot sa panahon ng spring. Kasi may mga may mga tradition sila na ginagawa na kinakailangan nilang pumunta sa Jerusalem para iyon ay ipagdiwang. At isa nga rito yung pista ng sukot o Feast of the Tabernacle. So sana nasusundan niyo po. So ang ibig sabihin ng sukot ay kanlungan, kubol o tabernakulo. So ito ay isang piging kung saan inuutusan ng Diyos ang kanyang mga tao, ang kanyang bayan, na gumawa ng mga pansamantalang kanlungan o kubol upang magkampo roon sa loob ng 1 linggo. So parang gagawa sila ng tent. Ako kasi nung bata pa ako, na-experience ko yung paggawa ng kubol, especially sa mga province. Sino nakatira sa mga ng experience na ganito? Sa probinsya kasi ako, kasi panganay ako sa 9 na magkakapatid.
Tapos nagkataon kasi nagkaroon din ng sakit yung mother ko. So bilang panganay, sa probinsya naman kasi 'di ba, hindi pa uso yung nawasa o kaya gripo na kapag ka gusto mong tumigib, bubuksan mo lang yung gripo, andiyan yung tubig. Hindi, sa probinsya kasi, dadayuhin mo pa yung balon, o kaya kung panahon ng tagulan, may mga sapa-sapa yan. Doon ka po pwedeng maglaba o kaya doon ka po pwedeng umigib ng tubig. Doon kasi sa amin, especially sa panahon ng tag-init, dahil walang tubig ang mga balon at mga sapa, ang pinaka-source ng tubig mo, yung ilog. Yung, sa amin kasi, malapit kami sa Ipo Dam, yung pinanggagalingan talaga ng tubig dito sa Metro Manila. At yung baba nun, ilog yon. So, ang bahay namin sa bandang taas, so pupunta kami doon sa ilog para kami ay umigib ng tubig at doon na rin maglaba. So, bilang panganay, na-experience ko yung pupunta ka ron sa ilog at sa sobrang init ng panahon, ang gagawin namin, magtatayo kami ng mga kubol o tent. Yung, parang sinasabi rito yung gagawa ka ng kahoy, tapos lalagay mo ng mga sanga ng mga punong kahoy. Ang uso kasi doon, mga yung aratilis. Kasi mas malapad yung dahon doon yung mga sanga-sanga noon. So, pagpapatong-patungin namin yun at doon kami sa ilalim, parang gagawa kami ng parang lungga. Para kung sakaling hindi ka masunog sa sobrang init ng araw. Kaya napakapalad yung mga kabataan ngayon na hindi nila na-experience yun. Pag igib ka ng tubig, magbubukas ka lang ng gribo. Kaya doon mo ma-appreciate yung yung ganung mga bagay. Ang ibig ko lang sabihin, kasi kahit sa panahon ngayon, di ba, pwede kang magdala ng mga, sabi ko nga rito, mga makeshift o kaya mga portable na mga tolda o kaya mga cabin. Isi-set up mo na lang, meron ka ng instant na parang bahay-bahayan. Parang ganun. O kaya naman, pwede ka namang mag-rent ng cottage. Kasi sa panahon yun, dati sa unang panahon kasi hindi pa uso yung mga cottage na magaganda, especially sa mga probinsya. Ang ibig ko lang sabihin, ang gusto ko lang ipunto rito sa aking sinasabi, ganun yung setup ng sukot o ng paggawa nila ng tolda that time, nung sineselebrate nila to. Yung magtatayo ka lang ng kahoy, tapos papatungan mo yun ng mga iba't ibang mga sanga ng punong kahoy. So may dahilan yun. Sa inyong palagay, bakit nais ng Diyos that time na gumawa sila ng mga pansamantalang kanlungan o parang lungga? Kasi nga, batid ng Diyos kung gaano kabisa ang pagtatayo ng kanlungan upang pukawin ang kanilang pag-iisip. Kasi naturalesa sa atin na madali tayo makalimot. Especially, halimbawa kapag tayo ay nasa magandang kalalagayan na ng buhay, hindi natin minsan naaalala yung dati nating pinanggalingan na tayo ay nakaranas ng paghihirap, kung paano tayo inano ng Panginoon, i-deliver doon, kung paano tayo hinango. Minsan kapag nasa maganda na tayong sitwasyon, minsan nakakalimutan na nating maalala ang Panginoon. So parang ganito yung gusto niyang sabihin doon sa mga Israel. Kapag kayo ay nasa maganda ng kalalagayan, kapag nakapunta na kayo doon sa promised land, ito yung pinanggalingan nun huwag niyong kalilimutan na nung nasa ilang kayo, nung nasa disyerto kayo, ito yung tinira ninyo. Kung paano kayong nakatira doon sa disyerto. Imagine niyo yung disyerto kung gaano kainit. Pero, ganun sila ginabayan ng Panginoon, ganun sila prinotektahan, ganun sila pinrovide ng Panginoon para sila ay makalagpas doon at makarating sa doon sa lupaing pangako. So, nasusundan. So, batid ng Diyos kung gaano kabisa ang pagtatayo ng mga kanlungan upang pukawin ang kanilang pag-iisip para ma-imagine nila, para ma-visualize nila. Kasi hindi nila na-experience yun Ang naka-experience nun, yung kanilang mga ninuno. Kung nasusundan nyo yung topic natin kay Nehemiah, itong pangyayaring ito, daang-daang taon na ang nakalipas, ang nakaranas nun yung mga ninuno nila na Israel, yung mga, sila kasi, mga, hindi lang inapo Kasi daang taon na lumipas kasi sila ay nabihag dahil sa katigasan ng kanilang ulo. At nung sila ay makapanumbalik sa Jerusalem, hindi na nila kumabak tayo dahil hindi nila na-experience, hindi nila yung pakiramdam, hindi nila alam yung nasusundan po. Na-imagine po ba yung gusto kong sabihin? Ang ibig ko lang, kasi, ito yung time kasi na di ba napagawa na nila yung Jerusalem. Nabuo na, na-rebuild na yung Wall of Jerusalem. May tatalakayin natin yan. So, ko muna. Alam ng Diyos na yung aktibidad na ito ay makakatulong sa pagpapaalala sa mga tao sa paglalakbay na kanilang mga ninuno sa ilang. So itong gagawin nilang ito, magpaparemind doon sa mga new generation ng mga Hudyo that time, kung ano yung kalalagayan ng kanilang mga ninuno na hindi nila na-experience.
Parang yung mga kabataan ngayon kasi hindi nila na-experience yung naranasan ng mga magulang nila, hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan yung pinanggagalingan. So itong Feast of the Tabernacle o Pista ng mga Tolda, ito yung magpapaalala sa kanila yung ginawa ng Diyos sa kanilang mga ninuno kung paano sila hinango at saka iniligtas, nasusundan. So titingnan natin pa ibang kahalagahan nito. So ang panahong pagala-gala pa sila sa disyerto na kung saan ang bansang Israel ay pinanday ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kasi ito yung naging dahilan sa mga Israelita para talagang yung kanilang pananampalataya sa Diyos at ang kanilang pagsunod sa Diyos ay tumibay. Kasi kung hindi sila nanggaling sa ganong sitwasyon, hindi titibay yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Kasi doon nila na-experience kung paanong sa gitna ng disyerto, nagpabukal ang Diyos ng tubig. Kung paano sa disyerto, nagpakain ng Panginoon sa kanila ng mga mana at saka ng mga pugo. So imagine niyo yung provision at saka protection ng Panginoon. Kasi sa ilang, hindi lang doon mababagis ng mga hayop ang mga nandoon. At saka hindi lang yung mga maraming panganib doon. So itong pagkakataong ito, ito yung ginawa ng Panginoon para makatulong sa kanila na maalala nila yung ginawa ng Panginoon doon sa kanilang mga ninuno at nang hindi sila makalimot, nasusundan. Kaya talagang pansamantala lamang yung ginawa ng mga Israelitan na tolda. So bibigyan, bakit? Kasi nga, bakit pansamantala lang? Kasi nga, imagine niyo halimbawa, kung isa kayo doon sa mga naroroon. Tapos, ang naisip ko, itong tolda na gagawin ko, talagang pagagandahin ko. Itong tent na gagawin ko, talagang papatibayin ko. Diba tayo kasi, may tayo, ito nung test ko to, talagang i-improve ko to, pagagandahin ko to para matibay. Kasi imagine mo, kung pinatibay ng mga tao yung toldang ginawa nila, pinaganda na nila, tapos, sabi ko nga rito, baka yung nagsabi yung leader nila, o sige, alis na tayo. Manghihinayang ngayon yung nagtayo na, gibayin yung tolda niya kasi pinatibay niya na pinaganda niya na. Ang ibig ko lang ipunto rito, maiiwan ka na doon sa lugar mo na disyerto kasi nga, panghihinayangan mo yung pansamantalang tent na ginawa mo. Parang bilang mananampalataya sa atin sa panahon ngayon, kung yung buhay natin ay dito lang sa lupa yung pinapaganda natin at dito lang tayo nakatuon, hindi doon sa pupuntahan natin talagang destinasyon. Kasi ang destinasyon ng mga Israelita dati hindi naman sa disyerto Ang kanilang destinasyon doon sa promised land. Doon ang destinasyon nila. Ngayon, kung doon lang sila nag-focus sa disyerto at yun lang yung pinag-igit, pinaganda nila, maiiwan talaga sila kung sila ay, yung sinabi ng leader nila, no, tara, alis na tayo, lipat na tayo. Maiiwan sila doon sa disyerto na pinaganda nila. Ganun din sa ating panahon ngayon bilang mga Kristiyano. Kung yung buhay natin, dito lang tayo nakatuon, ito lang yung ating pinagbuti, pinag-inam, at hindi yung talagang tunay nating destinasyon kundi ang langit, talagang maiiwan tayo dito sa bundong ito na gugunawin at sisirain ng Panginoon. Kasi ang destinasyon naman ng nananampalataya ay langit na kung saan ang tunay nating bayan. Nasusundan. So sana maintindihan niyo medyo na ano ko. So okay po. So hindi ka na makakasama, hindi ka na makakarating doon sa iyong destinasyon. Kaya nga yung paggawa nila noon ng tolda, talagang gawa lang sa mga sanga ng kahoy. So talagang hindi permanente. So nasusundan. So at yung bubong nila ay gawa sa mga likas na materyales tulad ng mga dahon ng palma upang makita mo ang kalangitan sa gabi sa pamamagitan ng mga puwang. Kasi siyempre pag makita mo yung mga kahoy-kahoy lang, pag nahiga ka sa gabi, makikita mo yung langit. Marirealize mo na yung Diyos ay nandoon sa inyo na gumagabay. Upang makita mo ang kalangitan sa gabi sa pamamagitan ng puwang. Alam niyo po, ang mga kanlungan na ito ay nagpapaalala sa mga tao sa Israel tungkol sa oras na sila ay naglalakbay sa ilang sa mga pansamantalang silungan. So ito yung nagpapa-realize sa kanila na hindi ito yung permanente nating pupuntahan. Ito ay pansamantala lamang at yung talagang pupuntahan natin ay yung lupaing ipinangako ng Panginoon. Kaya hindi mo talaga hindi ka magdudwell talaga doon. So nasusundan. So at dahil doon, mas madali na silang lumipat kung kinakailangan.
So hindi ka nananatiling may word doon eh, parang hindi ka nakaangkla doon. Okay? Kasi nga, kung permanente na ang tolda ng itinayo nila, hindi na sila aalis o hindi ka na makakaalis sa ilang o disyerto at hindi na rin sila makakarating sa totoong destinasyon nila na pupuntahan. Walang iba kundi ang Promised Land. So itong pistang ito, para bago nating talakayin yung ating topic, para mas maintindihan natin yung kahalagahan, itong pistang ito ng tabernacle o kubol na tinatawag ding sukot ay isa sa pito at huling piyesta na inuutos ng Panginoon sa Israel na kinakailangan nilang gunitain at i-observe. Kasi sa bansang Israel, napakarami nilang mga feast na kinakailangan nilang i-obserba. Isa din ito sa tatlong pista na talagang ginagawa at ino-observe ng mga bawat Hudyo sa Israel. So talagang sila doon, religiously nilang ginagawa. So bilang pilgrim feast, lahat ng native born na male na Jews ay required na gawin ng pistang ito. Sabi ng Exodus chapter 23, para magkaroon lang tayo ng idea. Exodus chapter 23, okay, bago natin talakayin yung Simulan natin sa verse 14 hanggang 17. Sabi rito, ang tatlong pangunahing pista sa mabuting balita ko binabasa. Ipagpipista ninyo ako ng 3 beses sa loob ng 1 taon. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng tinapay na walang lebadura, tulad ng sinasabi ko sa inyo, 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may lebadura. Ito gagawin ninyo sa takdang araw sa buwan ng Abib, ang buwan ng pag-alis nyo sa Ehipto. Walang haharap sa akin ng walang dalang handog. Sa verse 16, sabi rito, ipagdiriwang ninyo ang pista ng pag-aani tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin. At ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pamimitas sa pagtatapos ng taon, sa pitasan ng ubas at ng mga bungang kahoy. 3 beses sa 1 taon, lahat ng lalaki ay haharap sa akin kay Yahweh na inyong Diyos. So, sa bansang Israel, talagang ganon nila ino-observe yung kanilang mga feast. Yung lahat ng mga kalalakihan doon, talagang pupunta sila sa Jerusalem para doon nila i-observe yung gantong uri ng pista. So, nasusundan. So, titingnan natin kung paano natin may apply sa ating buhay. So, lahat ng native-born male ng Diyos ay required in this feast. Ito ay ino-observe during the 7th month of the Hebrew calendar o tinatawag na Tisri. Ito ay, sa panahon natin yung Tisri kasi, late September to mid-October. At tumatagal ng 8 araw. Ito ay nagsisimula pagkatapos ng Day of Atonement o pagkatapos ng fall harvest. So isa ito sa mga pistang kanilang pinagdiriwang. So ito'y panahon ng pagdiriwang upang gunitain ang pagliligtas ng Panginoon sa kanila sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ito yung pinakadahilan. Ginagawa nila itong selebrasyong ito para ipagdiwang kung paano sila iniligtas ng Diyos sa Egypt. So, kung paano sila iningatan, kung paano sila ginabayan, kung paano sila binigyan ng provision. Kasi, pag nakalimutan nila yon, hindi nila ma-appreciate kung ano yung ginawa sa kanila ng Panginoon. Okay? So, kasi, imagine niyo yung 40 years na paglalakbay nila sa ilang kung wala ang provision at pag-iingat ng Panginoon, talagang hindi sila makakasurvive. So, ito rin ang panahon ng kanilang dinadala ang kanilang ikapu at mga handog sa templo. Kaya nga ito yung tinatawag nilang holiest and greatest feast ng mga Hudyo. So, ito yung time na, kasi pagkatapos ng anihan kasi, itong celebration na ito, doon nila dadalhin sa templo yung kanilang mga tithes and offering. So, iyan yung kahalagahan nun. So, sa pistang ito, libo-libo mga tao ang nagkakatipon at gumagawa ng mga pansamantalang kubol o mga tent bilang bahagi ng requirement ng kapistahan. So, yung requirement ng kapistahan, pag pumunta ron yung mga Jews, doon sila sa labas, magagawa ng mga kubol o kaya mga tent, at doon sila titira ng 8 araw ng pangsamantala. Okay, yun yung pinanggagalingan. So nangangailangan ito ng 24 division ng mga pari para ma-assist sila sa lahat ng mga sacrifices. Kasi pag pumunta ka doon, meron kang i-offer sa Panginoon. Meron kang ibibigay. Ito yung dahilan ng Feast of the Tabernacle. So, at sa ika-8 araw ng kapistahan ay magiging banal na pagpupulong kung saan sa panahong ito, kinakailangan nilang itigil o ihinto ang kanilang gawain, trabaho upang magundog sila ng another sacrifice sa Diyos
Mababasa iyon sa Leviticus chapter 23. Basahin natin Leviticus chapter 23 verse 33 to 34. So, babasahin ko sa Tagalog para mas madali nating maintindihan. Okay. Leviticus chapter 23, ito yung pinanggagalingan ng feast ng tabernacle. Sabi ng Leviticus chapter 23 verse 33 to 34, sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita, mula sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw niyo itong pagdiriwang, sabi ng verse 35, sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog kay Yahweh ng handog na pagkain, at sa ika-8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-alay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba kayo at huwag kayong magtatrabaho. Verse 37, iyan ang mga pistang tinakda ni Yahweh. Ang araw na iyon ay banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng mga handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin, ayon sa takda ng bawat araw. Bukod dito sa mga karaniwang araw ng pamamahinga at mga handog na ito ay iba pa sa mga pang-araw-araw na handog kay Yahweh. Ang mga kusang handog ninyo o mga handog na ginagawa niyo bilang pagtupad ng panata. Sa ika-15 araw ng ika-7 buwan pagkatapos ng pag-aani, 7 araw kayong magpipista para kay Yahweh, huwag kayong magtatrabaho sa una at ika-8 araw. Sa unang araw, mangunguha kayo ng mabubuting bungang kahoy, mga sanga ng palmera, mayayabong na sanga ng kahoy at mga sauce sa mga tabing ilog. 7 araw kayong magdiriwang sa karangalan ni Yahweh. Ang pistang ito ay pagdiriwang nyo tuwing ika-7 buwan taon-taon. Ito ay tuntuning susundin nyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda titira upang malaman ng inyong mga anak na ang toldang na sa mga tolda timira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto, akong si Yahweh ang inyong Diyos. So, makikita natin dito sa aking binasa sa Leviticus chapter 23, verse 33 to 34, ito yung kapistahang ipinag-utos ng Panginoon sa mga Israelita. So, yung feast ng tabernacle ay nagsisimula at magtatapos sa isang special na Sabbath day of rest. So sa unang araw, talagang hindi kayo gagawa at doon sa ika-8 araw, talagang hindi rin kayo gagawa, kundi magsasamba kayo sa Panginoon at magbibigay kayo sa Kanya ng mga handog. Yan yung tuntunin. Kasi bawat araw doon, ang gagawin nila, talagang magbabasa sila ng Word of God, sila ay makikinig ng pangangaral. Yung babasahin kasi sa kanilang kasulatan. At hanggang ngayon, ino-observe yun ng mga Jews. Maybe titingnan natin yung kagandahan nito sa atin. So sabi pa rito, sa panahon ng kapistahan, lahat ng native Israelites ay kinakailangan manirahan sa mga kubol para paalalahanan sila sa pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. At mag-look forward sa paparating na tagapagligtas. Kasi hindi lamang natatapos doon sa nakaraan, kundi meron ding nilulook forward sila sa paparating na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Okay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na magdi-deliver sa kaniyang bayan mula sa kanilang pagkakaalipin at sa kanilang mga kasalanan. So, anong koneksyon nito ngayon sa atin? Kasi nakalipas sa kanila yun, dumating na ang Panginoong Hesus, daang libong taon na nga nakaraan eh. So, ano yung application nito mamaya sa atin? So, sa panahong ito ng pagdiriwang, ang mga Hudyo ay magkakatipon sa Jerusalem, hindi lamang para gunitain at alalahanin, kundi balikan nila yung ginawang pag-iingat ng Panginoon at yung ginawang provision ng Diyos sa kanilang mga kababaya at sa kanilang mga ninuno at sa kanila mismo. Kasi iningatan din sila ng Panginoon eh. Imagine niyo yung ginawang pagre-rebuild ng Jerusalem, 52 days. Imagine mo kung isi-search nyo sa Google kung gaano kalawak yung Jerusalem wall. Imagine mo yung 52 days na gawa nila yung wall of Jerusalem. Mamamangha ka kung paano kung hindi pagkilos ng Diyos yun, talagang wala pang mga machineries no. Sabi ko sa inyo nung pinag-aaralan natin to, walang makinarya noon, walang mga heavy crane, walang heavy machineries para magbuhat ng malalaking troso, pero nagawa nila in 52 days. Kaya nga siguro kung sabi ko doon sa pag-aaral natin, kung si Nehemiah yung naging contractor at saka engineer sa panahon natin ngayon, talagang super project, baka malampasan natin ng Dubai. Sino sa inyo nakapanood ng KMJS nung Dubai edition? Kasi
Yung Dubai dati, disyerto. Pero imagine mo yung Dubai ngayon. Doon nakatayo na naglalaki ang mga building, nakapagpagawa sila ng parang dagat sa loob ng... I-search nyo sa Facebook yung Dubai. Dubai noon at Dubai ngayon. Eh kung sinihimaya yung contractor ng Pilipinas, baka hindi lang tayo, ano ba tayo? Yung world class, di ba? Yung number one na country. Ang Pilipinas kasi parang sabi sa ano, parang isa tayo sa mga worst country, di ba? Dahil apakalala nung infrastructure natin. Baka kung sinihimaya yung naging contractor ng Pilipinas, ng mawak ng mga project, baka tayo yung isa sa mga world class country sa buong mundo. Kasi binihin mo 52 days na paggawa niya yung Wall of Jerusalem na walang mga machineries, walang mga ano. Ganun siya kahusay. So,